sa sa paglambo sa nasod. Ngano? Kay tungod kay daghan kaayt ang mga partido. We will always have a minority president. Sama sa nitabo din kang Noynoy, President Noynoy. Minority is a minority president because he did not get 50% plus 1. President Ramos was a minority president. Ang majority president lang tingali siguro si Erap lang. But before that, Ramos was a minority president. And then Gloria Macapagal-Arroyo was a one-on-one to, no ba? So, but Noynoy is a minority president. In other words, ang study sa UP and sa Ateneo is inunani. I think the system for us to be able to continue kining mga reforms nato ba is through a parliamentary form of government. No? O para dili mawala ang katungod nato na magpili sa pinakaulo na gusto nato, i-hybrid nato. Parliamentary form of government, pero makapili kita og head of state. Now, ang head of state will not be as powerful as the president now. More titular head lang na siya. Ang mahimong pinakakusog yun, pinakahuman na gyud na tao din sa atong gobyerno will still be the prime minister. The advantages of that is kung doon na kay prime minister, di na kinahanglan mag-impeachment. Kung dili ta gusto aning prime minister nato, o wala na tay kumpiyansa, magpa-survey ka, murag gamay na ang iyang trust rating, nag-crash dive na ang pagsalig sa katawhan, then it's easier to replace him. Kaya in a parliamentary form of government, you do not even need to impeach the prime minister. Basta magboto ang mga members of parliament dito na dili na sila gusto aning nga prime minister, then they can immediately replace the prime minister with another head of state. Okay, Saldi, na nato ipaday mag-break ko sa kita, no? Ayaw ka mughawa, balik ta sa pipila lamang ka mga yukto. Kalambuan, Dalatmanan. Maayong adlaw. Ani na pod ang programa alang kaninyo ang Tatak K. Ning taknaa, kita nagpahigayon sa atong binulang medical mission. Ug karon, lain na sab nga barangay ang atong naserbisyohan. Ilawom sa programang Oplan Kalusugan sa atong congressional office, ubay-ubay nga mga pasyente sa barangay 34-D ang nakadawat og libreng konsultasyon, check-up ug tambal. Ang atong medical mission inubanan sa atong mga volunteer medical doctors nga gipangunahan ni Dr. Alfredo Tan ug Dr. Michael Chavez. Salamat mi nga dili namin ato kuan regional na ana diri ang medical mission kay wala man gud may kapamasahe mo ato dito gud. Ako ko pasalamat na patigayon ang medical mission diri sa amuha kay nami libreng doktor ug libreng tambal. Ang atong medical mission ginadala ngadto sa mga barangay aron diha dayon ang nagkinihanglan sa tukmang pagtagad ug tambag atong matabangan. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Dalatmanan. Tanan din nagyapon sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Saldi, doon na pa ba yung mga laing pangutana katong mga kalambigit gyapon sa issue dia sa atong kongreso. Okay, kini para kang Congressman Carlo Nograles gyapon rap. May laing mga issue nga naglabigit sa kongreso ba? Congressman Carlo, di na kini siya pamalaod apan dunay susamang gibugaton gani ang natanggo nga plano ni Congressman Manny Pacquiao nga bugamit unta sa pasilidad sa Kongreso isip iyang training ground. O say imong reaksyon ikasulti mi kanabigitan. Sayangan ko. Nakikita unta kog training ni Manny ba niya makasparing pud na dito ba. Maka-testing pud ta sa sumbag. Nya basig makasumbag pud ko kang Manny miski once lang ba. Practice lang good pero sa tinuod lang. Actually, kami naman mga congressmen, well, of course, regardless kung sa among personal opinion niya na, we always trust the speaker. And, siyempre, the speaker knows best. Siyempre, ay mga concern siguro ng speaker na hindi siya gusto na mahimong circus kini, mahimong daghan mo tanaw, ana. Pero siyempre, sayangan po ta kay
gusto ko ta makakita po dog training ni Manny Pacquiao. Basi hatag po tag tips dito. Nya pa. But you know, I think he wants to maintain na seryoso the seriousness sa trabaho namo diya sa Kongreso. So we trust the Speaker in his judgment. Okay, lain pang may nitong kayo nga iskutanon karon Congressman Carlo. Kining kalambigit sa umaabot nga barangay ug SK election karon nga October 25. Si Presidente Noynoy mipadayag sa iyahang baruganan kalabot sa giingong election kundi iyang giingon nga gusto niya nga mapadayon ang bugnong Lugaynon. Apan ingon usab si Presidente nga gusto niya wag tangon kining SK no ug moboto na lang og usa ka youth sector representative atol sa giingong barangay election. Unsa imong masulti kalambigit niya? Of course, we will take the recommendations of the President dito sa among komitiba. Pero kinianlan masabtan nato na doon na kita separations of power, no? Lahi ang executive, lahi ang legislative, lahi ang judiciary. And we'd like to think that we are experts in our own field of expertise kung asa nga branch ka nagbilong. So, siyempre, as an expert sa executive, ug siya man gyud ang chief executive nato, kabalo siya na mao ni ang recommended niya na mas maayo tingali na untangon lang kini kay pag-execute ni ani when it comes to the executive functions ani ana. So, naa siya sarili niyang opinion. Kami naman sa legislative, of course, ang among basis kining balaod. So, kung unsa may recommendation sa Presidente, hisgutan namo dito sa komitiba. But, kutob na lang to dito. If we do not follow the recommendations of the President, it's really up to us. Kami man ang naaliha sa Kongreso. So, at the very least, we will study the proposal. And, for sure, hisgutan naman na because kabalo karap, daghang resolutions o daghang mga bills na karon gi-file sa House of Representatives calling for the postponement of the barangay election. So whether we like it or not, hisgutan gid namo na sa Committee on Electoral Reforms. Dili pwede kay nag-ingon lang ang presidente na gusto niya ipadayon ang barangay elections, dili buti pasabot na kaming mga legislators undang na pod. Undang na pod or mo atras me because we cannot be dictated upon by we cannot be dictated upon by the president. Kay separated ni sa executive branch na may sariling mga rules, na sariling mga priorities, na sariling napud tayo mga sariling mga opinion. But we will discuss and we will take into consideration ang suggestion ni President Noynoy. Okay. Usa sa mga gilantugian nga mga issue batok sa SK election na Congressman Carlo mo ang giingong corruption o kakulang sa katakos no sa pagpadagan sa panggamahanan sa kabataan. Unsa imong reaksyon kalambigit niyo? Well, that is a perception without proof, no? So, tanaw no sa nato kung naipruheba. Pero para kanako, ang pinaka-concern nako ang pag-eskwela o pagtuon sa mga kabataan. Kay kabalo karaf, dili lamang sa Davao City, kundi ang uban pa nato mga probinsya o mga syudad o mga distrito. Kasagaran gud sa may tabo sa SK. Pag ma-appeal na gani sila sa SK, murag limtan na nila ang ilang pag-eskwela, ang pagtuon. Kunya kay komo kay SK na sila, abi nila nga mas importante ang kining ang pagka-SK nila kaysa sa ang pag-eskwela. So daghan ko mga nailhan nga mga bisan kani adto pa karon daghan ko mga nakailang nga mga SK council members o bisan mga SK chairman na niundang sa pag-eskwela. Nganong mo tanak nganong undang maka? Busy kayo sa SK. Wala sila kabalo na mas importante ang imong pag-eskwela. Mas importante mong pagtuon, mas importante na makakuha ka og degree. Ang imong graduation diha sa kolehiyo, ang imong graduation diha sa mga nag-eskwela, importante na maging degree holder ka. Kining SK, lumalabay lamang kini kaya pag abot ni mog 18, man siya. Nya, ang ilang hunang-huna ka, human sa SK anyway, balik na pud kog eskwela, but you know, you wasted 2 years, 3 years na niundang ka sa imong pag-eskwela kaya nag-concentrate ka sa SK. Mao lang ang akong issue diha. Na importante, kung bata ka, wa pa ka nag-graduate, ang imong focus should be your schooling. Ang SK dapat, kung kaya nimong sabayan yan, sabayan nimo, pero, you know, the youth should always be taught to prioritize their education above all else. Kay,
education is something na importante kayo para sa atong kabataan. Asa po may kasulti Congressman Carlo Nograles nga gingon ba nga sugyot gani nga dili na mag-eleksyon kundi ang mga mahimong opisyal sa barangay itudlo na lang. Bawal na, ba? Zals, bawal ka na. Bawal na maghimo tagbalaod na ang mga appointed, ang mga elective officials, i-appoint na lang nato. That's not possible. Dili na pwedeng himong balaod. Bawal ka na maghimog ingon na ana kay base unya mo yung napud sila na i-appoint na lang natong congressman. Ha? Pagpa-appoint na ko nila sa Mag-appoint na lang ta og mga mayor, mag-appoint na lang tag vice mayor. What will stop them now from doing that? So the laws do not provide for that. Once elected official ka na, the position is occupied by people who are elected by the people, by officials elected by the people. Dili nimo pwede convert na to appointed. Bawal yan eh. So kini otherwise i-abolish na lang nimo na. I-abolish na lang nimo. I-abolish na lang nato ang barangay. Mao na siya pwede ta mag-abolish tingali, but you cannot convert an elected official into an appointive official. Kaya ang danger lagi, i-open ni mga floodgates na man sa barangay, o ang municipal mayor, basin, or ang municipal councilor, o man ana, o ang mga board member, o mga vice governor, o governor. Antod, bobot na o congressman, niya, senator, vice president, president, o puro appointed na ng tanan. Kinsay mag-appoint. Diba? So, hindi yan. That's not possible. Isip aktibong nga membro sa House Committee on Suffrage, Congressman Carlo Nograles, unsay imo mga panagdagani sa kasamtang panlantaw sa mga magbabalaod karon may kalbigitan sa gingon nga October election, tanggalon kaha ang iski o di gyud mahinayod among pinili Congressman Carlo Nograles? Kabulo ka, I've been talking to the mga congressmen. Half-half eh. Half-half. Na iba mga congressmen na, sige, para na to. Ang mga congressmen, hindi lang usabay. Napagani kining suggestion, di ba, na padayon na to ang eleksyon sa barangay, karon 2010, pero pag-abot sa 2013, isabay ang eleksyon ninyo sa eleksyon namo. Synchronize na tanan. Perting taas siguro sa balutaan. May tabo. Unsa ka taas ka ang balutaan ni kung doon na yung mga barangay officials ang i-appeal dito. But, you know, ganito na lang. Kanang tanang mga suggestion, maagi lang mangyapon ka na sa Committee on Suffrage. Balitaan na ako kamo kung unsay. Pero personal mo, nindot ipadayon o ipos po ka? Para ka na ako, half-half food ko. Kay, depende kinsay akong kastorya na ako yung mga barangay na bisitaon na ako. Yung sila, attorney, ayaw sa, ayaw na po yung mga barangay, attorney, patayin na to, kay para, lisan na to ni mga... Si Saldi kay gusto niya, mapusto Depende, depende lagi na advantage sa mga incumbent. Kunya, katong mga gusto na ipadayon, katong gusto mo pili sa incumbent. So, half-half. Tanawa na mo, ang maayo gani din sa Congress, ang pinamaayo din dili lang sa kataong mag-decide. It is a deliberative body. So, we will be able to makakuha mig information gani gikan sa lain-laing mga kongresista ug ang mga resource person. So, makita na mo ang pros and ang cons. Ang pro and ang anti. Makita na mo both sides, i-weigh na mo, and then mag-decide me. So, sa pagkakaroon, kahinay-hinay po tag-konsulta sa mga congressmen, pero half-half lang yapon sila. Okay, atuan na to ning isgutanan sa paglugway sa kining edukasyon ngadto sa 12 ka tuig, Congressman Carlo. Ang sugyot nga pun-an og 2 ka tuig ang kasamtangang napulo ka tuig nga pagtungha no sa elementarya o ngadto sa high school. Unsa sa tanaw nimo, Congressman Carlo, tama ba ang sugyot sa Department of Education? Ako sugot man ko niya na okay man ang 12 years nganong dili good. Kung kana siya tinuod gayud na makatabang kana sa ato mga kabataan na makapangitag trabaho. Nganong nga kinahanglan madugangan og 12 years? Well, una, sulti sa DepEd. Kinahanglan kay kita na lang daw ang nasod nga nabilin na 10 years.
Ang ubang mga nasod, ang mga progresibong nasod, bisan mga third world,